Episo po. Hindi, sa Roma, sa Roma. Sa Kabanata 2 at sa talata 4. Ito po ang nakasulat. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Dito po mga minamahal, ating isa puso, isa isip kung paano ang kayamanan ng kanyang kabutihan ng ating Diyos. Na ito po ang umaakay sa atin. Sa araw-araw ng ating buhay, kung tayo nagkakamali, tayo'y nagkakasala, nandyan ang kayamanan ng Diyos na umaakay sa atin. Ang kayamanan na hindi nawawala o hindi nauubos. Sa makatuwid, mas sagana ang kanyang pag-ibig. Kaya nga mga minamahal, sa kasaganaan ng Diyos, tayo'y patuloy na magsitibay sapagkat ang kanyang kabutihan ang siyang umaakay sa atin, mga minamahal. Kaya, ano ba itong kayamanan ng kanyang kabutihan? Itong kabutihan ng Diyos. Puntahan po natin. May sinasabi po dito sa Episo tungkol sa kayamanan ng ating Diyos. Kayamanan ng kanyang kabutihan. Ito po, Episo 2 at verse 7. Upang sa mga panahong darating ay mayayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Ito palang kayamanan ng Diyos, ang kanyang dakilang kayamanan, mga minamahal, sa kanyang kagandahang loob na ito'y ating matamo kay Kristo Jesus. Kanino po? Sa kanyang anak, sa ating tagapagligtas. Atin pong ipagpatuloy sa 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Dito mga minamahal, ang sabi kanina, dahil sa kanyang dakilang kayamanan, na ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ito ang nagpapahinod sa ating Diyos na umaakay po sa atin, mga minamahal, sa ating nabasa sa Roma kanina. Nag-aakay po sa atin sa ating pagsisisi. Bagamat tayo'y nagkasala, gaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, kung tayo'y nagkasala, may tagapagloob. Sino po? Ang ating Panginoong Hesukristo. Itong Panginoong Hesukristo po, na siyang kayamanan ng Diyos. Kayamanan dahil sa kanyang kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos na ito'y nagdadala sa atin, umaakay sa atin sa araw-araw kung tayo'y nagkakasala, tayo'y nakagawa ng hindi kaya-aya sa kanyang kalooban. Kaya mga minamahal, alalahanin natin tuwing pamumuhay natin sa araw-araw na dapat alalahanin natin ang salita ng Diyos, ang kanyang kabutihan, na ating isa puso, isa isip, na ito pala yung umaakay sa atin, sa ating pagsisisi. Kasi mga minamahal, may nangangaral kayo na hindi na dapat magsisi raw. Minsan lang daw magsisi. Hindi na dapat daw sabihin. Ingat po tayo. Malinaw sinasabi ng banal na kasulatan na ang nagsasalita ng ganun bagay na hindi na nagkasala ay sinungaling sa uwan, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Ang anak ng Diyos ay nagkakasala pa rin
hanggang ngayon. Ngunit nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, sa kasaganaan ng kanyang kayamanan o dakilang kayamanan. Ano po yun? Yung kabutihan ng Diyos. Na ito ang umaakay sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dito sa uling binasa natin, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano po ang hindi sa inyong sarili? Ito'y kaloob ng Diyos. Ito po'y biyaya. Sapagkat sa biyaya. Itong kaligtasan na bigay ng Diyos na ating matamo sa pamamagitan ng pananampalataya, wala po tayong marapat ipagmamapuri sa ating sarili. Pag tinuloy mo sa 9, ating basahin. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. May kakayanan po ba tayo o ipagmalaki sa ating Diyos na siyang may likha sa atin? O Panginoon, ako'y gumawa ng mabuting bagay. Pwede ba nating ipagmapuri yun, mga minamahal? Kung tayo'y lingkod ng Diyos at tayo'y nanampalataya sa Kanyang biyaya, marapat hindi natin ipagmamapuri ang mga bagay na ito. Sapagkat ang nagmamapuri, sabi nga ng Panginoon, ang nagmamataas sa Kanyang sarili ay ibababa ng Diyos. Wala po tayong anuman sa Diyos. Ang ating katwiran ay basahan. Itong salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin lagi. At nandyan lang po sa kanyang sa kanyang aklat na ating mababasa. Kaya marapat tayo po ay sinisiyasat po natin ang ating sarili. Inaalam po natin ng ating pananampalataya ay naaayon sa kanyang salita. Na dapat huwag po tayo magmapuri. Ano mga mabuting gawa? Huwag po nating ipagmapuri kung ito'y patungkol sa Diyos. Sa ibang salita, sa ibang kasulatan, may mabasa po tayo, dapat po tayo magmamapuri. Marami po tayong mababasa na dapat po tayo magmamapuri. Pero hindi sa Diyos. Magmamapuri po tayo sa mabuting gawa na ito'y biyaya na inilaan na ng Diyos upang siyang at nating lakaran. Salamat sa Diyos. Salamat. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Huwag po tayong magmapuri sa ating sarili sapagkat ito'y hindi kaya-aya sa Diyos. Ang ipagmamapuri po natin ang kanyang kalooban na siyang marapat. Ang kapurihan natin ay sa Diyos. Hindi sa ating sarili yung ipinagmalaki natin. Bawat gawa natin, yan ay bigay lang ng Diyos. Dahil sa kasunod, ito po ang sinasabi sa 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano daw? Upang siya nating lakaran. Ginawa ng Diyos ang mabuting gawa. Hindi na tayo ang gagawa ng mabuti. Ginawa ng Diyos yun eh.
lakaran na lang po natin. Sundan na lang po natin. Halimbawa, ano ba ang mabuting gawa? Yung, halimbawa, isa, tumutulong ka, mabuting gawa yun eh. Ginawa na ng Diyos yun. Inilagay na yan sa iyong puso. Ang gagawin mo na lang, susundin. Ano ba ang sasabi dito? Inihanda. Pag inihanda pa, gagawin mo pa o ikaw ang gagawa. Inihanda na eh. Nandyan na yan, ginawa na niya. Ang gagawin mo na lang, ano sabi dito? Lalakaran, di ba? Na siyang nating lakaran. Parang ano yan eh. Gumawa siya. Halimbawa lang to. Yung kotse, ginawa na. Binigay na sa'yo. Biyaya sa'yo yun. Yung kotse. Anong gagawin mo? Gagawa ka pa ng kotse? Hindi na, di ba? I-drive mo na lang. Sasakyan mo na lang yun. Ganon. Kaya hindi mo piling ang kinin niya na sa'yo yun. Kung biyaya, kung binigay sa'yo. Kung sa sanglibutan, pwede. Pwede sabihin, di ba? Binigay na sa akin na to. Pwede yun. Pero sa Diyos, sa Diyos. Di ba? Hindi mo dapat angkinin. Ang marapat mong gawin, ipagmampuri mo na ito'y bigay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya mga minamahal, mahalaga na ating isabuhay ang kabutihan ng Diyos. Natandaan natin, sa kasalitang kabutihan ng Diyos, ito pala ang umaakay sa atin. Kung tayo nagkasala, tayo'y nagkakamali sa ating buhay, may mga pagkukulang, at hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos, may tagapamamagitan. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang marapat natin gawin, mga minamahal? Ang sabi, ang ating Panginoon na siyang biyaya, dapat po nating sampalatayanan. Dapat po tayo sumampalataya sa kanyang biyaya. Na ito sa ikaliligtas po natin. At pagkatapos niyaon, pagka naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya, doon, may inihanda na sa iyo. Inihanda na sa iyo ang mabuting gawa na dapat mong lakaran. Sa makatuwid, pagtanggap mo ng biyaya dahil sa iyong pananampalataya, ibinigay sa iyo ang kaligtasan. Sa isang banda ganito, mga minamahal. Tayong mga tao ay isang basahan sa Diyos. Marumi, nagkasala. Dumating ngayon ang biyaya. Ito ang kayamanan ng Diyos. Si Kristo dumating para sa kapatawaran po ng ating kasalanan. Nang ito'y ating sinampalatayanan at tinanggap, itong biyaya, tayo'y iniligtas. Iniligtas po tayo. Pagkatapos nun, nangiligtas ka, kanino ba yung ibibigay yung mabuting gawa? Kung di doon sa ligtas, doon sa kanyang niligtas, kasi hindi maaari na ibigay doon sa mga makasalanan. Kasi magiging walang kabuluhan po yun. Nakuha ba niyo? Halimbawa, makasalanan ka, gumagawa ka ng mabuti. Halimbawa lang. Ay hindi ka pa sumampalataya o hindi ka niligtas ng Diyos. Anong kabuluhan nun? Pang sarili mo yun. Maaari, pang sarili o sariling katwiran. Iyan ang hindi ayon sa salita ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, ang kanyang kabutihan ay sagana at ito'y marapat nating tanggapin sapagkat ito'y umaakay sa atin sa araw-araw ng ating pamumuhay sa pagsisisi. Huwag po nating sabihin na tayo'y hindi na dapat magsisi. Bawat buhay, bawat araw na ating mga pagkukulang ay marapat nating idulog sa ating dakilang Diyos sapagkat siya ay nakakaalam ng ating puso. Sa mga talata pa, mga minamahal, dito po tayo sa Marcos.
Kaya nga sinasabi rin ng Panginoon ito eh. Ano ang sabi niya? Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Sa 15. Ulit po natin sa 15. At sinabi, dito sa 15, dito ko nabasahin sa ano. At sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Sa ating nabasa kanina, ang sabi doon, ang nagligtas po sa atin ay ang pananampalataya natin sa biyaya. Ang biyaya na yaon ay si Kristo Jesus. Na ito ang dakilang kayamanan ng Diyos na siyang kabutihan ng Diyos. Na dito'y ang papapahinuhod ng Diyos na siyang umaakay sa atin sa pagsisisi. Dito naman sinabi ng Panginoon, ang Ebanghelyo, ipinapangaral, dapat nating sampalatayanan. Kaya marapat daw, anong sabi? Kayo'y magsisi. Ang laman ng mga Ebanghelyo, sa bawat pagdinig po natin, halimbawa, napakinggan natin, ay mali doon sa ating unawa, mali po doon sa ating pananampalataya. Yun po ay umaakay sa atin na ating sampalataya ng ang Ebanghelyo. God bless sa dalawa. Sa kaklase. God bless po sa inyo. Sige po, sige po kayo. At naikunting pag-aaral sa banal na kasulatan. At ang pinag-aaralan po namin ay ang kabutihan ng Diyos. Sa bawat tao, kinakailangan maalaman po natin ang kabutihan ng Diyos. Na ito palang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa pagsisisi. Paano? Sa magitan ng Ebanghelyo na ipinapangaral sa buong sanglibutan. Na ito, dito natin makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito pala'y biyaya ng Diyos. Ang dakilang kayamanan ng Diyos na ibinigay upang ating tanggapin at sampalatayanan. Na ito'y nagbubunga sa ikaliligtas natin. At pagkatapos niyaon, tayo'y magbubunga ng mabubuting gawa. Ayon sa Efeso 2:10. At dito naman sinabi ng Panginoong Jesucristo, naganap na. Di ba naganap na? Si Kristo narito na, ipinako, namatay, nabuhay, at umakyat na sa langit. Naganap na ang mga bagay na inuutos ng kanyang Ama upang ating sampalatayanan ang kanyang salita. Na sa ngayon, yun ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda mga minamahal na ating tanggapin ang kabutihan ng Diyos na ito. At sa ating pagpapatuloy, dahil ito'y pinangaral ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, mahalaga po iyaon mga minamahal. Huwag po nating itakwil o baliwalain. Kundi tanggapin po natin sa ating puso, sa buong katauhan, upang ating maparangalan, maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Sa pagpapatuloy po natin, bakit naparito ang Panginoon? Atin pong alamin ang ilang mga kadahilanan. Dito po sa sister? Sa Marcos, sa chapter 2, verse 17. At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit,
kundi ang mga may sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Sino po ba dito ang hindi makasalanan? Nang panahon na hindi pa nakilala ang Panginoon. Lahat ng tao ay ang kanyang katwiran ay basahan sa Diyos. Sa Roma 6:23, ano sabi doon? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ba? 6:23 yata sa Roma. Kaya, dahil dito, naparito ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ang may sakit o ang walang sakit ay hindi nang nangangailangan ng manggagamot, kundi yung may sakit. Sangayon ba kayo? Sangayon ba tayo? Amen? Amen. Tapos ang sabi, hindi siya naparito upang tumawag ng matuwid. O, sino pa matuwid dito? Sa mata ng Diyos. Siyempre, hindi natin aminin na, Lord, baka sabihin natin, matuwid tayo. Yun, kumataas sa Diyos nun, di ba? Amen ba kayo doon? No. Kayo po, bro. Matuwid ba kayo sa Diyos? Hindi masabi, di ba? Siyempre, ang Diyos ang nakakaano doon eh, nakakaalam. Pero, bilang mga tao, dapat mapakumbaba tayo. Pagharap natin ng Diyos, Lord, sa mata mo, ako isang basahan. Pero dahil sa iyong kagandaang loob, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa isang salita mo lang, malilinis mo po ako. Maituwid mo ako. Maaari mo ako maging sakdal na kagaya mo. Dahil sabi ng Panginoon eh, maging sakdal kayo o maging banal kayo, gaya ko. Di ba? Nais ng Diyos tayo maging banal din eh. Gaya niya eh. Yun ang nais niya. Pero hindi natin dapat ipagmalaki sa ibang tao. Nagmamupuri ka, Diyos. Di ba? Parang, ang sa loob natin kasi, ang Diyos ang nakakalam kung nagmamalaki tayo. Pero kung nagpapakumbaba tayo, yun ang nakakalugod sa Diyos. Yun ang maganda. At yun ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo'y pinapakinggan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya naparito para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. So lahat ng tao, makakasalanan eh, nang bago dumating ang Panginoon. Kaya kasi siya naparito eh. Kung sasabihin natin, hindi, may matuwid na. Ang layunin kasi ng Panginoon, may iligtas ang bawat tao. Sa bagay, ng panahon nila ni Abraham, ni Noe, tinawag sila ng Diyos na taong matuwid sila. Ni Job, di ba? So, ang layon talaga ng Panginoon, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa mga tao pa na hindi mga matuwid o mga makasalanan. Pag tayo'y hindi pa kumilala sa Panginoon, hindi pa nagsisampalataya sa kanyang anak. Kaya nga iyon ang dahilan kung bakit siya naparito. Kung bakit siya napako, kung bakit siya namatay, bakit siya pinalo o pinako, nabuhos ang kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya marapat tayo magpasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa at ito ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, maiksi lang po itong ating pag-aaral. Ilang mga talata na lang mga minamahal. Sige pa, patuloy po natin. Dito po sa sunod na ating babasahin. May ganito ba? Ito mga minamahal, kung ang Panginoon nagsalita ng ganito, may iniutos rin po sa mga apostol. Siyempre, nang umakyat sa langit, kailangan mayroong siyang iniwan na ipagpatuloy ang kanyang gawain.
At ito'y po ay ating mababasa sa ating kasunod na mga talata. Sa Mateo, ito po ang nakasulat. Mateo 28, sa 19, simulan natin. Dahil dito, magsiyaon niya kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Dito po mga minamahal, kung ang Panginoon ay nagtuturo sa atin upang tayo'y magsisi, ipinangaral ang Ebanghelyo, at sinabi niya na naparito siya upang tayo mga makasalanan ay matubos o malitas niya. Ang mga alagad naman, pagkaakyat niya sa langit, ay kanyang binilinan. Ano ang sabi? Ituro. Dito. Magsiya nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad. Ang sinasabihan mga alagad, pero inutusan sila na gumawa ng mga alagad. Anong ibig sabihin? Kung paano sila ginawa ng Diyos o tinawag upang maging mga alagad ng Panginoon, ang nais ng Diyos, gayon din. Kung paano sila sinugo, kung paano sila dinatnan ng Ebanghelyo, ng pangangaral, ay marapat. Ganon ang kanilang ituturo. Gayon, alagad sa bansa na sila inyong bautismuhan. At dito, mga minamahal, dapat sa mga ano ko ito kailangan nila, pag sumampalataya ka, marapat. Kasama na dito yung bautismo, mabautismuhan. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, naniwala ka, marapat sa pagsampalataya mo ay mabautismuhan ka. Mahalaga po, mga minamahal. Yun ay isang tanda, isa na po sa kautusan ng Panginoon yun, na pasimulaing aral na para ikay mapabilang sa kanyang alagad. Sabi dito yun, gawing alagad. Paano? Bautismuhan. O, diba? Naniwala ba kayo dyan? Kasi may nagsasabi, hindi na kailangan bautismuhan yun. Kung may pagkakataon at marapat, kinakailangan yan. Dahil salita ng Diyos yan na, ito ay tinuro, ano ba sabi dyan sa naunang di ba? Ituloy mo nga sa 26, na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ay ko'y sumainyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. No? Dapat ganapin Di dapat baliwalain ito, di ba? Iba yung ganapin kaysa baliwalain. Kaya dapat mga minamahal, kung tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, na ito ang umaakay sa atin. Tandaan natin, umaakay po ito yung pananampalataya natin. Yung Ebanghelyo. Pag narinig sa iyo na napakinggan mo ang Ebanghelyo, sumampalataya ka, umaakay yan sa iyo di ba? Parang inaikayat ka nun, halika na kayo sa ating Panginoon, sa palatayanan ninyo, na ang ating Panginoong Jesucristo namatay pala dahil sa atin, dahil sa ating kasalanan. Ang nais niya na tayo'y makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ang ganda. Yun ang kabutihan ng Diyos. At sa mga huling talata, mga minamahal, dito po tayo sa Roma. Itong huling babasahin natin. Roma 1:16 hanggang 17. Sige, sa 16 muna. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sa 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos
ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Purihin natin ang Diyos. Dito, tandaan po natin mga minamahal. Sino dito ang mananampalataya sa Diyos? Amen. Ang mananampalataya, ano sabi dito? Ang mananampalataya sa Diyos, anong dapat niyang isa sa buhay? Ano ba? Ano ba dapat? Mga salita ng mga Diyos. Ang katuwiran ng Diyos, di ba? Ano yun? Ano yun? Ano yung katuwiran ng Diyos? Na ang mananampalataya ay dapat mabuhay sa pananampalataya. So, ang tanong, bakit po kayo naririto? Ano sagot? Ano po ang sagot natin? Ayun bro. Ano sagot natin bro? To receive His word. To receive His word. To receive His word. Ang sabi dito, intindihin natin sa huli sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Yung pananampalataya, hindi natatapos hanggang walang tapusan to. Pananampalataya, abang na tayo ay nabubuhay. Kasi pagka namatay na tayo, wala nang pananampalataya eh. Wala na sa'yo yun. Wala ka na pag-iisip eh. Kasi ang pananampalataya ay isang anong hulugan ng faith? Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Pag nakita mo na, hindi na pananampalataya. Tulad sa Diyos, pag nakita mo na sa kabilang buhay, sa paparito ng Panginoon, sa araw ng kanyang hindi na pananampalataya yun. Ano na yun? To see is to believe na yun eh. Pero yun ang kahulugan ng pananampalataya sa Hebreo 11:1 na ang pananampalataya ay tayo nagsisipaniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, na tayo ay may panakap. Yun. Dito, ang sabi, ang katwiran ng Diyos, nahayag sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, dapat sa mga lingkod ng Diyos, sa mga huling araw na ito, yung pananampalataya natin, doon tayo mabuhay. So, bawat galaw natin, dapat yun ang ating isabuhay. Bakit ka gumagawa ng mabuting bagay? Baka sagot mo. Siyempre, utos ng Diyos eh. Yun lagi ang doon eh. Katwiran. Katwirang yun. Katwirang lumang tipan yun. Pero sa bagong tipan, pagpaparito ng Panginoon, tayo'y dapat mabubuhay na sa pananampalataya. Dapat ang magandang sagot doon, sapagkat ako'y sumasampalataya. Bakit ka na dumadalo bro sa mga maka-Diyos na mga pagtitipon? Siyempre, dahil ako'y sumasampalataya, dapat iyon ang matibay na sagot ng isang Kristiyano o isang mananampalataya ng Diyos. Kasi ang sabi dito, dapat ang katwiran ng Diyos kasi, ang mananampalataya dapat mabuhay sa pananampalataya. Di ba? Ngunit ang ganap, pagganap ka, ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Manggawa mo, nabubuhay ka dun, di ba? Sa mga ginagawa natin, buhay natin yun eh. Dapat ginagawa natin yan dahil tayo'y nananampalataya. Kaya doon sa episode na binasa natin, yung biyaya ng Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos na biyaya ay natamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit mo sinampalataya ng biyaya? Bakit ka gumagawa pala ng mabuting bagay sa mga kasunod doon sa episode 2:10?
pag binasa mo doon, na ang mabuting bagay ay inilaan na ng Diyos upang ating lakaran. Bakit? Bakit? Bakit na lumalakad ka doon? Dahil ako'y nanampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ako'y sumasampalataya, marapat iyon ang ating bukang bibig, mga minamahal. Salamat sa Diyos. Ating balikan lang ating pinag-aralan, ang kabutihan ng Diyos. Na ito, ang kabutihan ng Diyos, ang siyang nagpapahinuhod sa atin, na umaakay sa atin sa pagsisisi. At ang kayamanan ng kabutihan ng Diyos na ito ay ang biyaya na ito'y kay Kristo Jesus. Na ito'y dapat nating sampalatayanan ang Kanyang anak na nagbigay ng Kanyang buhay upang tayo'y mga ligtas, mga minamahal. Kaya nga, ipinangalan ng ating Panginoong Jesucristo ang Ebanghelyo upang tayo'y mga ligtas. Upang ang kasalanan natin ay mapawi sa Kanyang kamatayan. Dahil sa Kanyang kamatayan. Salamat sa Diyos sa salitang ito, sa Kanyang kapurihan, ang karangalan ngayon at pagpakailanman. Salamat sa Diyos at